Magandang umaga po, ngayon po'y araw ng Huwebes, 19 ng Enero 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jules Riao. At ako naman si Angela Lagunsad. Narito na po ang mga humahataw na balita. Suspect sa pagdukot sa Korean businessman sa Pampanga na si SPO3 Ricky Santa Isabel pinag-aaralang isailalim sa Witness Protection Program. Dream Funeral sa Caloocan ininspeksyon ng PNP. GovSet na hinihinalang pag-aari ng Korean kidnap victim nakuha sa lugar. Panukalang batas upang resolbahin ang problema sa trapiko. Pasado na sa committee level ng Kamara. Mga dump sites sa bansa na malapit sa mga yamang tubig ipasasara ng DENR. Wish FM YouTube channel, mayroon ng mahigit 300 milyong views. Konsepto ng Wish Bus, labis na hinangaan ng YouTube reactors. Mahigit 700 residente sa isang barangay sa Santa Maria, Bulacan na paglingkuran sa medical mission ng UNTV at MCGI. Una po sa ating mga balita sa umagang ito, naniniwala ang Department of Justice na maaaring maging saksi si SPO3 Ricky Santa Isabel laban sa mga taong sangkot sa pagdukot sa Korean national na si Ji Ik-ju. Narito ang hataw na balita ni Leslie Long Bowen. Pinag-aaralan na ng Department of Justice o DOJ na isailalim sa Witness Protection Program ng pamahalaan si SPO3 Ricky Santa Isabel. Si Santa Isabel ay isa sa mga itinuturong sangkot sa pagdukot sa Korean national na si Ji Ik-ju sa tahanan nito sa Angeles, Pampanga noong Oktubre 2016. Sa kasalukuyan ay nasa ilalim ng protective custody ng National Bureau of Investigation o NBI si Santa Isabel. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, posibleng maging witness sa kaso ang pulis. Posible kasi siya nakakalam ng lahat eh. Salita na pero hindi pa na-reduce sa written statement. Dagdag pa ni Aguirre, marami pang high-ranking PNP officials ang posibleng sangkot sa kidnapping incident. Bukod pa ang mga ito sa siyam na una ng kinasuhan ng kidnapping at serious illegal detention sa DOJ. 3 sa mga ito ay mga pulis na aktibo sa serbisyo. Sa nakapaligid kay General Pato na mga maaaring possible kasama. Matataas na eh. Ang Sa kasalukuyan ay patuloy pa ang investigasyon ng NBI sa insidente. Kahapon, ininspeksyon ng NBI Task Force Against Illegal Drugs ang isang crematorium sa Laloma, Quezon City kung saan hinihinalang crinimate ang labi ng biktimang si Ji Ik-ju. Leslie Long Bowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, ininspeksyon kagabi ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group ang Dream Funeral sa Caloocan City kung saan umano dinala ang mga labi ni Korean kidnap victim na si Ji Ik-ju. Nakuha sa opisina ng may-ari ng punerarya na si Gerardo Gregorio Santiago ang isang golf set na nakasilid sa loob ng karton. Naglalaman ito ng 14 na golf club. Ayon sa PNP AKG, posibleng pagmamay-ari ni Ji Ik-ju ang na-recover na gamit. Ang purpose po ng search warrant is for violation of RA 10591, the Comprehensive Firearm Law. At incidental po dun sa lawful search na recover po natin yung mga golf set na possibly na pag-aari ng biktima. Ngayong araw ay imbitahan ang asawa ng negosyanteng Koreano sa krame para kumpirmahin kung kay Ji Ik-ju nga ba ang na-recover na golf set. 2 pang pulis na dawit sa kasong pagdukot sa Korean businessman na si Ji Ik-ju ang nasa restrictive custody na ng Philippine National Police. Kasama na rin sa imbestigahan ng PNP ang team leader ni SPO3 Ricky Santa Isabel na umunay siyang dumukot sa negosyante sa Angeles City, Pampanga. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilagan.
Hindi lusot sa kaso ang team leader ni SPO3 Ricky Santa Isabel na si Police Superintendent Rafael Dumlao kahit sinasabi nitong nasa China siya nang dukutin ang negosyanteng Koreano na si Ji Ik Jo sa Angeles, Pampanga noong October 2016. Ayon kay AIDG Director Police Senior Superintendent Albert Ferro, bukod sa impormasyong si Dumlao ang nagrekomenda sa AIDG, siya rin umano ang nag-utos kay Santa Isabel na magtungo sa Angeles upang maghanap ng uupahang bahay na gagawing safe house ng mga tauhan ng AIDG kapag may operasyon. Kailangan din ani ang imbestigahan ang lumalabas na balita na si Dumlao din ang nag-utos sa 2 pang tauhan ng AIDG upang tulungan si Santa Isabel sa isinasagawang operasyon sa Angeles. Kaya naman, sa kasalukuyan ay nasa restrictive custody na rin ng AIDG si Dumlao para sa isinasagawa nilang investigasyon. Voluntarily be in restrictive custody status para he will be available any time of the day na kailangan natin siyang kausapin at siya ay nandito kasi yung administrative lapses or negligence ay kailangan din natin i-determine. Kinumpirma din ni Ferro na nagbigay na ng affidavit sa anti-kidnapping group ang 2 pulis na sina SPO4 Roy Villegas at PO2 Christopher Baldomino na dadawit din sa kaso kasama ni Santa Isabel. We do not condone any wrongdoings of our personnel, and if we have substantial and enough evidence to indict, we will pursue the service of justice para doon sa mga taong involved. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Ferro na buo ang kooperasyon nila sa investigasyon ng Anti-Kidnapping Group at National Bureau of Investigation upang malinawan at malutas ang kaso ng pagdukot at pagpatay kay Joe. Base sa mga investigasyon, sinabi ni AIDG Director Police Senior Superintendent Albert Ferro na nagamit ang Anti-Illegal Drugs Group sa modus operandi ni SPO3 Ricky Santa Isabel at ng mga kasabwat nito. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Cam Krame. Natuklasan ng Philippine National Police na kaya mababa ang bilang ng mga nahuhuli nilang drug lords tuwing panahon ng eleksyon ay dahil umano sa proteksyong binibigay ng narco-politicians. Narito ang hataw na balita ni Grace Casen. Malaki ang itinaas ng bilang ng mga ilegal na drogang nakumpiska ng PNP Anti-Illegal Drugs Group sa unang 6 na buwan ng Duterte administration. Kung ikukumpara mula 2012 nitong 2016, umabot sa 4.7 billion pesos ang kabuang halaga ng mga nasabat na ilegal na droga ng PNP AIDG. Kasama rito ang pagkakahuli sa 100 high-value target gaya ni na Kerwin Espinosa at mga foreign nationals na sangkot din sa droga, maging ang 10 shabu laboratory na natunton ng mga otoridad. For the past 5 years, this is the highest seizure of illegal drugs with a cash value of 4.78 billion pesos. Ayon kay PNP AIDG Director Police Senior Superintendent Albert Ferro, natuklasan nilang noong mga nagdaang taon nagiging mababa ang bilang ng mga nahuhuling drug personality tuwing papalapit na ang halalan. Ito ay dahil umano sa mga politikong protektor ng mga droga base na rin sa drug list na hawak ng Pangulo. It is not only possible, it is very evident because most of the high-value targets are politicians. Naniniwala ang PNP AIDG na malaki ang naging papel ng kasalukuyang administrasyon sa pakikipaglaban nito kontra droga. Sa tingin ko, continuing po yan. Sa palagay ko, talaga po ang kung wala po yung Pangulo natin, we could have been in the worst narco state now. Kulang man ang PNP AIDG ng halos 1,000 tauhan na tututok sa problema sa droga. Tiniyak nitong magpapatuloy ang kanilang kampanya sa pamamagitan ng Project Tokhang at Oplan Double Barrel. Grace Casen, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Nais-amyendahan ng mga senador ang ilang probisyon sa revised penal code. Partikular na ang pataw na parusa para sa petty crimes na anila ay hindi na akma sa kasalukuyang panahon. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Mahigit
Mahigit 50,000 preso ang maaaring makinabang sa isinusulong ngayon sa Senado na pag-aamyenda sa The Revised Penal Code, partikular sa pagpapanagot sa mga maliliit na krimen o petty crimes. Sa pagdinig ng Senate Committee on Constitutional Amendments at Justice and Human Rights, nais nilang maglagay ng adjustment sa halaga ng property na maaaring patawan ng pagkakakulong. Paliwanag ni Senate President Pro Tempore Franklin Drilon, 1930 pa nang maisabatas ang Revised Penal Code at hindi na naaayon ang ilang probisyon nito sa kasalukuyang panahon. The 250 pesos in 1930 is still the 200 pesos to 250 pesos today. That will expose you to a penalty of say 6 years. We will now find out by how much we will raise the 250 so that it is commensurate to the penalty that is imposed, and we can multiply the 250 say by 200 times. Paliwanag ng senador, ang pinakamahihirap nating mga kababayan ang makikinabang sa pag-aamyenda ng batas. Magiging daan rin anya ito para maging makatarungan ang hustisyang ipapataw sa lahat. Sinugundahan naman ni Senator Laila de Lima ang naturang panukala, maging ang mga taga-Department of Justice at Office of the Ombudsman na naroroon sa pagdinig. Ayon kay Senator Franklin Drilon, inihahanda na nila ang committee report ukol dito na nilalayon nilang maihain na sa plenaryo bago matapos ang buwan. Umaasa rin ang senador na maipapasa ito bago mag-adjourn ng sesyon sa Hunyo. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Aabot sa 1,000 sundalo ang idineploy ng Armed Forces of the Philippines sa mga lugar na apektado ng pagbaha sa Mindanao. At kahit tapos na ang pag-uulan, tutulong ang mga sundalo sa cleanup drive dito. Narito ang hataw na balita ni Brian De Paz. Sumuporta ang 1,000 sundalo sa humanitarian assistance at disaster response sa Cagayan de Oro at iba pang lugar na apektado ng matinding baha. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesman Brigadier General Restituto Padilla, nakahanda ang mga sundalo na umalalay sa mga biktima ng bagyo. A total of 1,000 personnel from the Armed Forces, specifically the units under 4ID, under General Madrigal, were massively employed to assist in this surprise weather disturbance. Ayon sa AFP, sa kasalukuyan ay may 20 pamilya na lang ang nasa Camp Evangelista o headquarters ng 4th Infantry Division. Naghihintay na lang sila ng abiso kung kailan maaring makabalik sa kani-kanilang lugar na nasalanta ng baha. Sa ngayon, tumutulong ang mga sundalo sa pag-aalis ng mga putik sa mga kalsadang binaha, lalo na sa Cagayan de Oro. So, ang current mode of operation ng ating armed forces sa lugar na yan, ng Eastern Mindanao area, part ng Eastern Mindanao, ay clean up drive na lang dahil sa nangyaring pagbabaha. Natapos man ang pagbaha sa lugar, tiniyak pa rin ng hukbong sandatahan na nakahanda silang rumisponde kapag may kaparehong kalamidad na mangyayari sa hinaharap. Ayon kay General Padilla, nang magsimula ang pagbaha ay naroon na ang presensya ng kanilang mga tauhan na pawang miyembro ng Disaster Risk Reduction sa Eastern Mindanao. The Armed Forces will always be ready to provide assistance in the event of any similar weather disturbance such as this. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Arestado ang 2 lalaking hinihinalang tulak ng droga sa Caloocan kagabi. Naaktuhan naman ang 3 pang menor de edad habang nagpa-pot session sa loob ng isang hinihinalang drug den. Narito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Narespondihan ng mga pulis ang sumbong ng mga concerned citizen sa Dagat-Dagatan, Barangay 28 sa Caloocan City na may nagaganap na bentahan ng marijuana sa lugar kagabi. Ngunit pagdating ng otoridad, agad umanong tumakbo palayo ang lalaking suspected drug pusher. Pumasok po sa isang bahay, nang maabutan nila, na-recover nila itong marijuana na to. At yun nga, isa pa doon, meron doon 4 na tao na nandun din na sa palagay nila para nagpapat session. At yun nga,
nung kanilang mga kinapkapan, ay nakuha ng paulit sila ng marijuana tulad nito mga sachet ng marijuana na nakuha ngayon. Nagkahabulan ng mga ito hanggang sa ma-corner ng otoridad ang sospek sa loob ng isang bahay na hinihinalang drug den. Subalit bukod sa sospek at isa pa nitong kasamahang hinihinalang tulak din ng droga, naaktuhan ng 3 menor de edad kabilang ang isang babae na nagpa-pot session sa loob ng bahay. Inaresto ang mga ito ng mga otoridad at dinala sa Police Station 2 ng Caloocan. Nakumpiska sa mga ito ang nasa kalahating kilo ng marijuana at mga drug paraphernalia. Ayon sa PNP, pagkatapos na mai-inquest ang mga minor de edad ay iti-turn over na ito sa DSWD, subalit ang 2 sospek diretso kulungan ng bagsak. Ang isa sa mga ito naman, aminado na nagbebenta siya ng marijuana. Ang mga kalakal na marijuana nanggagaling pa umano sa isang supplier sa Maynila. Todo tanggi naman ang isa sa naaresto sa akusasyon. Di po. Bumisita lang po ako sa Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Caloocan City. Nauwi naman sa engkwentro ang gagawin sanang pag-aresto ng mga pulis sa isang suspect sa carnapping at murder sa Sampaloc, Maynila kagabi. Ang insidente nakuhanan sa CCTV camera sa lugar. May report si Aser Kadapan live. Yes, Aser. Yes, good morning, June. Nabaril ang isang suspect matapos manlaban umano sa mga pulis na nagtangkang maghain sa kanya ng warrant kaugnay ng mga kasong frustrated murder at qualified carnapping sa T. Anzures Street sa Barangay 532 sa Sampaloc, Maynila, pasado alas 8 kagabi. Kinilala ang suspect sa pangalang Christopher Castillo na residente sa Marikina. Bagamat nagtutulak din umano ito ng ipinagbabawal na droga, ang pangangarnap ang pangunahin itong gawain. Ayon kay Police Senior Inspector Christian Burgos, 2 buwan na nilang sinusubaybayan ang suspect. Nang makita umano nila ang suspect sa Sampaloc, Maynila, kasama ang pamilya nito, sinubukan umanong pasukuin ng mga pulis ang suspect, ngunit agad itong nagpaputok ng baril. Ginawa pang pansalag ang sarili nitong anak na bata hanggang sa mapuruhan sa pamamarilang suspect. Nakuhanan pa ng CCTV ng katapat na barangay hall ang ilang pangyayari sa enkwentro. Wala namang naiulat na ibang nasaktan, maging sa panig ng pulis. Balik sa'yo, June. Maraming salamat, Asher Kadapan. Samantala, narito naman ang mga balita sa labas ng bansa na ihahatid sa atin ni Monica Veralio. Monica, good morning. Thank you, Angel. Good morning. Here are the news from different parts of the globe. Authorities in Rome ordered evacuation of the city's metro system and some schools following an earthquake that shook central Italy. The U.S. Geological Survey says Wednesday earthquake had a magnitude of 5.3 and struck 104 kilometers northeast of Rome and just 7 kilometers from the town of Amatrice. The said community was flattened by a powerful tremor last year. The August 24 quake killed 300 people and destroyed thousands of homes and businesses. More than 45,000 aftershocks have since rattled the region. This includes a 6.6 magnitude quake in October, the biggest tremor to strike Italy for 36 years. Paris faced sub-zero temperatures on Wednesday as a cold wave from Eastern Europe hit France. The water in the French capital's ground fountains turned to ice as the city faced its coldest weather in 5 years. The cold weather started on Tuesday and is set to last until Thursday. French authorities have launched an emergency plan which aims at giving emergency shelter for the homeless. Dozens of relatives of those who were on board missing Malaysia Airlines flight MH370 protest against the suspension of the hunt for the plane. Australia, Malaysia, and China jointly announced the suspension of the search in the southern Indian Ocean on Tuesday. The plane, a Boeing 777, disappeared in 2014 en route to the Beijing from the Malaysian capital of Kuala Lumpur with 239 people on board. Australia, however, says it is not ruling out a future underwater search for the flight. And those are the news from around the world this morning. Back to Angel. Thank you, Monica.
Mahigpit na seguridad ang ipatutupad sa Davao City kasunod ng inaasahang pagdating ng ilang kandidata sa Miss Universe. Narito ang hataw na balita ni Victor Cosare. Alas 9 ng umaga, inaasahang dadating ang 20 kandidata ng Miss Universe sa Davao City. Kaugnay nito, magpapatupad ng mahigpit na seguridad ang Philippine National Police sa mga lugar na pupuntahan at dadaanan ng mga kandidata. 2,000 pulis, sundalo at iba pang kawani ng pamahalaan ang itinalaga upang mangalaga sa seguridad. Bawat 4 na kandidata ay may isang babaeng security detail. Meron na po tayo for crowd control, even the parking security ng ating airport. We have covert security, lahat ng entrance and exit to include na yung mga malls natin and the hotel where they will be staying. Meron na tayong naka-in place din na security. Mahigpit din ang seguridad na ipatutupad sa Eden Nature Park na isa sa pupuntahan ng Miss Universe candidates. Hindi bubuksan sa media ang photoshoot event sa lugar. Sa hapon naman gaganapin sa SMX Convention Center ang Mindanao Tapestry Fashion Show kung saan suot ng mga kandidata ang mga damit na gawa sa materyales na hinabi sa Mindanao. Ipagbabawal naman ng pulisya ang pagkuha ng selfie sa lahat ng mga lugar na pupuntahan ng mga kandidata. We will strictly observe no selfie. Even paalala natin to sa mga uniform personnel, because we will be securing, we will be placing security personnel for the candidates, yung close in lang talaga. And we are discouraging yung selfie policy kahit sa PNP po, and also the public. We will be cordoning po talaga, because iniwasan natin yung makalapit lahat ng tao sa ating mga bisita. Ang pulis na lalabag sa polisiya ay papatawan ng kaukulang parusa dahil sa paglabag sa utos ng isang commander. Magsasagawa rin uli ng road clearing operations ang pulisya upang maiwasan ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa lungsod. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Samantala, kompleto po ang ating makasama sa huntahan sa Radio La Verdad, 13:50 ang UNTV Radio. Attorney George Bet at Jocas, good morning. Hey Jun! Good morning, Kuya Jun. Solo ka, nasa si Miss Ukay-Ukay Challenge. Ay nako, pagod na pagod yun. Nung umaga pa lang, di ba? Tapos hanggang umaga, tanghali, hanggang gabi. Alas 11 na daw sila natapos. Andyan pa ang mga kandidata, Kuya Jun, na pumunta dyan? Andyan pa sila? Mamaya, paalisa sila. Saan naman yung susunod? May idea ka ba? From Baguio? Mamaya sa Batangas. Okay. Batangas. Oo, susunod din yata si Rina. Hindi na makapunta si Rina doon. Ay, hindi na. Kuya Jun. Nag-ano na siya, dahil talagang ano na. Bagsak na. Yes, Attorney. yung mga sumama at sumakay doon sa mga sa float, hindi lahat ng mga Miss Universe parang merong mga nauna, tapos parang may mga nahuli naman, at yung nahuli nandiyan na lang sa Camp Janhay, Apo, kasi 3 batch po yun 3 lapag ng eroplano ang nangyari kahapon, Attorney. Ayun naman, ay talaga ang katalaga bang pagkagaganda ng inyong mga nasaksiyang mga magagandang dilag dyan. Attorney G, hindi ko nasaksihan personal kasi meron kaming seminar dito ng NDRRMC kahapon. Kaya hanggang TV na lang kami, nanonood na lang kami pagka break time. Pero talaga pero ang dami talagang tao. Maganda yung ang dami talagang tao. Yes, madaming tao. Ayan. Tsaka ang ganda ng preparation ng Baguio City dito talaga. Saludo tayo sa wala yatang pasok. Wala yatang pasok, di ba? Yes, Tito Jocas. At saka saludo tayo dito, Tito Jocas, Bet at Attorney G, sa Hotel and Restaurant Association of Baguio. Talagang sila talaga ang nagdala dito ng Miss Universe para makita ng ating mga kababayan dito. Ayun. Kamusta naman yung seminar ninyo? Ay naku, Attorney G. Oo. Kahapon nga, Attorney G, talagang ang napakahalaga ng paghahanda talaga sa lahat ng disaster. Para wag talaga magkaroon ng disaster, kailangan talaga ng paghahanda. Nung paakyat nga daw dito yung mga taga Geosciences Bureau, yung mga geologists, nakita nila yung Baguio, sabi nila talagang hindi daw natuto yung mga kababayan natin dahil imbis na pine tree dapat yung nasa mga ang itinatanim, yung mga condominium ang nakita nila. Yun ang masamang nangyayari ngayon. Kahit sa Tagaytay, Kuya Jun, napakarami ng mga condo, dami ng mga establishments. Hindi maganda. Ibig sabihin, Kuya Jun. At ito pa, Attorney G. Yung meron daw mga landslides. Yes, Opo. At saka hindi lang 'yon. May mga may mga condominium na nasa ibabaw mismo ng mga
ng fault line. Na hindi mo alam kung hindi nila kumbaga nakakalusot yon sa mga kinauukulan. Pero meron na silang mga pauna, meron na silang mga pag-aaral na ginawa, meron ng mga nakamapa dyan, pero ganun pa rin ang nangyayari. Talagang pagka-daw tayo, pagka mura, walang down payment ang mga condominium. Ayan, Kuya Jun, maraming salamat ha. Ingat kayo dyan. Thank you, Atty. G. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte nakipagpulong sa grupo ng malalaking negosyante sa bansa. Paglikha ng mas maraming trabaho, isa sa mga tinalakay. Panukalang batas upang resolbahin ang problema sa trapiko, pasado na sa committee level ng Kamara. Mga dump sites sa bansa na malapit sa mga yamang tubig, ipasasara ng DENR. Irresponsible journalism. Statement ni Communications Secretary Martin Andanar, sinagot ng Malacanang Press Corps. At mahigit 700 residente sa isang barangay sa Santa Maria, Bulacan na paglingkuran sa medical mission ng UNTV at MCGI. Sa detalye po ng mga balita, kinausap ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ilan sa mga maimpluwensyang negosyante sa bansa noong Martes. Ilan sa tinalakay ang mga paraan kung paano mas makatutulong ang mga ito upang lalo pang mapalago ang ekonomiya ng bansa. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Coz. Isang dinner meeting sa pagitan ni Pangulong Rodrigo Duterte at malalaking negosyante sa bansa ang isinagawa sa Malacanang Martes ng gabi. Tumagal ang pagpupulong ng 3 oras at kabilang sa napag-usapan ang issue ng paglikha sa mas maraming trabaho sa bansa, contractualization, federalism, graft at tax reform. President reiterated that he was all for job creation to uplift the people's well-being. The 1-hour meeting was extended to 3, and in the words of PA Joey Concepcion, everybody walked out extremely happy. Ayon pa kay Presidential Spokesperson Abella, nagpahayag din ng suporta ang mga negosyante sa programa ng Pangulo na pamumuhunan sa Mindanao, partikular na sa mga lugar na matagal nang hindi umuunlad dahil sa mga kaguluhan. So basically, they were being brought on board to help address the issue of how to create a more inclusive economy, especially addressing work and investments in areas of conflict. Ilan sa mga business tycoon na dumalo sa pagpupulong ay sina Hansi, Jaime Agosto Sobel de Ayala, Manny Pangilinan, Enrique Razon, Tomas Alcantara at iba pa. Nasa pagpupulong din sina dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, Finance Secretary Sonny Dominguez at Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagdiriwang ng anibersaryo ng isang malaking ospital sa Nueva Ecija. Sa naturang pagtitipon, kinilala ng Pangulo ang malaking ambag ng mga doktor sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Danny Munar. Ipinagdiwang kahapon ang ika-20 anibersaryo ng Premier Medical Center sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Panauhing pandangal sa pagtitipon si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa talumpati ng Pangulo, sinabi nito na ang mga doktor ang may pinakamataas na kredibilidad at respetong nakukuha mula sa mga Pilipino na karapat-dapat naman sa mga ito. Saludo rin siya sa dedikasyon ng mga ito sa pagsasalba ng buhay ng tao nang walang pinipili, maging kakampi man o kaaway. Kaya naman nais malaman ni Pangulong Duterte ang mga hinaing at iba pang inaalala ng mga ito. Pero napag-usapan na naman natin itong profesyon ninyo. Malaki yung problema ko sa gobyerno, and this is not the first time that I have heard again complaints of PhilHealth. I'd like to invite you for dinner or lunch sa Malacanang. I'd call for the yung PhilHealth pati itong DOH. Naniniwala ang Pangulo na may mga hakbang na nararapat ipatupad sa lalong madaling panahon.
there has to be a corrective measure put in place now. Kailangan ngayon. Kasi matagal ako, mayor ako noon. The usual little things that would amount to huge corruption in the final analysis. But give me a list, because I invite all others, especially from the medical associations, to pitch in their word or two so that I can formulate new policies. Matapos magbigay ng talumpati, binisita naman ni President Duterte ang HIV/AIDS treatment hub ng ospital kung saan libreng ginagamot ang mga pasyente. Ang aming kaligayahan at walang salita ang makapaglalarawan ng aming taos-pusong pasasalamat sa inyong pagdalo sa aming anibersaryo. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Sinagot ng grupo ng mga mamamahayag na pangunahing nagko-cover ng mga aktibidad ng Pangulo ang misreporting statement ni Communications Secretary Martin Andanar noong linggo. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Tinutulan ng Malacanang Press Corps ang irresponsible journalism statement ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar noong linggo. Kaugnay ito ng umano'y misreporting ng media sa martial law statement ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City noon namang Sabado. Lumabas aniya sa mga ulat ng media na kung nais ng Pangulo na magdeklara ng batas militar ay walang makapipigil sa kanya. Wala akong pakialam dyan sa Supreme Court. Because the right to preserve one's life and my nation, my country, transcends everything else. Even the limitation. Kung gusto ko, at it will deteriorate into something really very virulent, I will declare martial law if I wanted to. Walang makapigil sa akin. Ayon sa pahayag na inilabas ng MPC, paraphrased lang o translated ang ginawa ng media sa naging pahayag ng Pangulo. Ipinaliwanag din ng grupo na walang obligasyon ang media na isatisfy o palugurin ang sources nito dahil nasa taong bayan ang kanilang loyalty. Hinihikayat ng MPC si Andanar at iba pang executive officials na basahin ang buong news story at huwag lang ang headlines o mga pamagat upang malaman ang buong coverage ng media kay Pangulong Duterte. Nagpahayag din ng pagkaalarma ang mga reporter dahil anila laging nasisisi ang media sa tuwing nagiging kontrobersyal ang mga binibitiwang pahayag ni Pangulong Duterte. Sa huli, sinabi ng MPC na sana ay hindi ito hakbang upang i-discredit ang media na may mahalagang tungkulin upang mapanatili ang demokrasya sa bansa at pagbibigay ng mahahalagang impormasyon sa taong bayan. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Inaprubahan na ng House Committee on Transportation and Traffic Crisis Bill na pinaniniwala ang makatutulong sa paglutas ng problema sa trapiko sa bansa. Sa ilalim ng naturang panukala, ang kalihim ng Department of Transportation ang itatalagang traffic czar. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribohok. Matapos ang 12 pagdinig ng House Committee on Transportation, umusad na sa komite ng Lower House ang panukala na special powers ng Administrasyon Duterte upang maresolba ang problema sa trapiko. Sa ilalim ng Substitute Traffic Crisis Bill, itatalaga ang kalihim ng Department of Transportation bilang de officio traffic chief sa loob ng 3 taon kapag ito ay tuluyang naisabatas. May kapangyarihan ng traffic chief na mga siwa at kontrolin ng iba't ibang ahensya tulad ng Metropolitan Development Authority, Cebu Coordinating Council, PNP Highway Patrol Group, Land Transportation Office, Land Transportation and Franchise Regulatory Board, Road Board at iba pang ahensya na magkakaroon ng papel sa Land Transportation Regulation. Dapat magpasalamat ang Department of Transportation sa committee because we have identified DOTR as the traffic chief. Unlike the Senate version, may creation of the Office of the Traffic Crisis Manager. Bilang alter ego ni Pangulong Duterte, ang traffic chief ay may kapangyarihan ding mga siwa sa mga local government unit sa metropolitan area, kaugnay ng pagpapatupad ng naturang batas.
Ilan sa magiging kapangyarihan ng traffic chief ay ang pagbubuo at pagmomonitor ng mga polisiya o programa para ma-rationalize ang kasalukuyang public transport operations, pagpapatupad at pangangasiwa sa lahat ng traffic enforcement operations at pagtutugma ng mga umiiral na batas sa kalsada tulad ng pagkakaroon ng isang ticketing system para sa lumalabag sa batas trapiko at unified road use plan. Inaatasan din ng batas ang traffic chief at mga matataas na opisyal ng DOTR at MMDA tulad ng undersecretaries, assistant secretaries at mga direktor na sumakay sa mga pampublikong sasakyan isang beses isang linggo upang mamonitor ang sitwasyon ng trapiko. Ayon kay Marikina City Congressman at dating MMDA Chairman Bayani Fernando, dapat tumutok ang MMDA sa paghuli sa mga lumalabag sa mga mahalagang probisyon ng batas trapiko. Forget about this smoke belching, is the job of some other agency. Your enforcers should be focused on managing the traffic. Binigyan diin naman ng Department of Public Works and Highways sa komite ang halaga na maresolba rin ang mga dahilan ng pagkaantala sa pagpapatupad ng infrastructure projects na dapat matutukan rin sa implementasyon ng Traffic Crisis Bill. The ability to settle issues involving right-of-way, also including the relocation of electric utilities and issues relating to informal settler families. Sa presentasyon naman ng MMDA, upang epektibong maipatupad ang mga batas trapiko sa Metro Manila, kabuuang 1.7 billion pesos ang kailangang pondo para sa pagbili ng mga karagdagang patrol cars at iba pang heavy equipment at pasweldo at mga benepisyong ibibigay para sa karagdagang 3,930 personnel na siyang magmamando ng daloy ng trapiko sa Metro Manila. Nai-refer na sa House Appropriations Committee ang naturang panukala at inaasahang agad itong matatalakay sa plenaryo. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Sisimula na ng Department of Transportation sa December 2017 ang konstruksyon ng common station na mag-uugnay sa 3 railway system sa Metro Manila. Narito ang hatol na balita ni Joanne Nano. Nilagdaanan ng Department of Transportation, Light Rail Manila Corporation at mga stakeholder ang detalyadong plano para sa pagpapatayo ng common station. Ang common station ay proyekto ng pamahalaan at pribadong sektor na magdurugtong sa LRT-1, MRT-3 at ang itatayong MRT-7. Sa tulong nito, mas magiging madali na para sa mga mananakay ng LRT at MRT na magpalipat-lipat sa 3 railway system. Ayon sa Department of Transportation, sisimula ng konstruksyon ng proyekto sa December 2017 at inaasahang matatapos sa April 2019. Batay sa kasunduan, itatayo ang nasabing common station sa pagitan ng SM Annex at Trinoma Mall sa bahagi ng North Avenue, Quezon City. Unang component, Area A, yan yung dadaanan ng Line 1, Line 3. Area B, yung common concourse na magdudugtong sa Line 1, Line 3 at Line 7. At Area C, kung saan dadaan ang Line 7. Tinatayang aabot sa 2.8 billion pesos ang gagastusin sa proyekto na may kabuuang sukat na 13,700 square meters. Samantala, magsusumiti naman ng joint manifestation sa Supreme Court ang lahat ng stakeholders ng proyekto upang hilingi na bawiin na ng korte ang inilabas nitong temporary restraining order para maituloy ang konstruksyon ng common station. Pagkatapos po nun, SM will sign a waiver that si MRT-7 po at si Ayala can do their designs para pagkatapos na po matapos na po yung ating mga designs, then doon na po natin ipapalift yung ating TRO. May 2016 na mag-issue ang Korte Suprema ng kautosang pumipigil sa pagpapatayo ng common station dahil sa issue ng conflict of interest. Pansamantalang papangalanan ng Unified Grand Central Station ang itatayong common station. Subalit posible pa itong mabago depende sa mapagkakasunduan ng mga stakeholders. Aabuti naman na mahigit sa 400,000 mananakay ng MRT at LRT ang makikinabang kapag natapos na ang proyekto. John Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Target tapusin sa kalagitnaan ng taon ng Department of Environment and Natural Resources ang pag-aalis sa lahat ng nakatayong istruktura sa Laguna Lake. Balak din nilang ipasara ang lahat ng dump site na malapit sa yamang tubig. Narito ang hatol na balita ni Ray Pelayo.
Binigyan na lamang ng ilang buwan ng DENR ang mga operator sa Laguna Lake upang kusang baklasin ang kanilang mga fish pen at fish cages. Target ng kagawaran na malinis ang lawa bago sumapit ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Duterte sa Hulyo. Sa ngayon ay wala nang inilalabas na mga bagong permit ang DENR at pinagbibigyan lamang ang mga operator na anihin ang natitirang mga alagang isda. I think on the minimum mga 15,000 upward. So that's about, you're not allowed beyond 10%. The whole lake is 90,000. But not only that, we have to allow the lake to heal, to regenerate. Upang malinis naman ang tubig, naghahanap na ang DENR ng gagamiting teknolohiya upang maiwasan ng itapon sa lawa ang dumi mula sa 400,000 septic tank. The vision is to transform the whole Laguna Lake area into magnificent ecotourism paradise. Nakikipag-ugnayan din ng DENR sa Department of Agriculture para sa mga pakakawalang binhi ng mga isda sa lawa upang makaragdag sa supplies sa Metro Manila at makakaratig lalawigan. Samantala, ipasasara na ng DENR ang mga dump site na malapit sa mga yamang tubig dahil sa panganib na dulot nito sa kalusugan ng mga residente. Inihalimbawa pa ng kagawaran ng Payatas dump site sa Quezon City na malapit sa Lamesa Watershed. Ayon kay DENR Secretary Gina Lopez, nakikipag-ugnayan na sila sa Quezon City Government upang solusyonan ang problema at makahanap ng ibang lugar na mapagtatapunan ng mga basura. There will be no more any dumping of garbage and toxic whatever near bodies of water because that's and more yet Payatas, that's the reservoir of 12 million people, di ba? That's really scary. Sa pagtaya ng DENR, nasa 5% lamang ng mga dump sites sa buong bansa ang sumusunod sa mga patakaran kaya't panahon na para sila maghigpit. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sasampahan ng kasong administratibo ang mga mayor at barangay chairman na di mapapatigil ang illegal fishing sa kanilang lugar. Narito ang hato na balita ni Aga Kaakbay. Posibleng maharap sa kasong administratibo ang mga mayor at barangay chairman na hindi mapapatigil ang illegal fishing sa kanilang lugar. Sa isang press briefing sa Malacanang, sinabi ni Agriculture Secretary Manny Piñol na ang babala ay mula mismo kay Pangulong Rodrigo Duterte nang pulungin nito ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan. 6 na buwan ang ibinigay na taning sa local officials para matigil ang illegal fishings na nasasakupan nilang coastal communities. At kung mabibigo silang gawin ito ay sasampahan na sila ng kaso. The President has also made it clear that just like the campaign against drugs and criminality, the campaign against illegal fishing will also be very strict. Kaugnay rin ang pangangalaga sa fishing industry, inilunsad ng Department of Agriculture ang patimpalak na annual search for the most outstanding coastal communities. Pasok sa search ang mga komunidad na walang kaso ng illegal fishing, walang basura ang coastal waters, may declared marine sanctuary, may self-proclaimed closed fishing season. Ang magwawagi ay tatanggap ng Presidential Award na malinis at masaganang karagatan at 20 million pesos na premyo para sa first place, 8 million pesos sa second place at 5 million pesos para sa third place. Samantala, iniulat rin ng kalihim ang ginagawa nilang negosasyon sa Japan para sa inisyal na $1 billion loan para sa mga Pilipinong magsasaka. This will be used in acquiring farm equipment, tractors, transplanters, harvesters, dryers, post-harvest facilities. Nagpapatuloy naman ang pamahalaan sa paggawa ng mga programang makatutulong sa pagresolba sa mga problemang pang-agrikultura. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Malacanang. Nilagdaan kahapon ang isang memorandum of agreement sa pagitan ng Department of Health at Rise Against Hunger bilang pagsuporta sa programang First 1,000 Days o ang pagbibigay ng diet supplementation sa mga buntis. Katuwang ng DOH sa paghahanda ng pre-pack meals at pamimigay nito ang 50 kandidata ng Miss Universe 2016. Narito ang hataw na balita ni Aiko Miguel.
Isang Memorandum of Agreement ang nilagdaan sa pagitan ng Department of Health at Rise Against Hunger. Ayon sa DOH, mahalaga ang first 1,000 days ng isang buntis dahil ito ang tinatawag na golden window of opportunity para sa maayos na physical at mental development ng isang sanggol. 50 mga buntis mula sa Porac, Pampanga at 50 mula sa Candelaria, Zambales ang unang mapagkakalooban ng pre-packed meals sa loob ng 1,000 araw. 50 pregnant women, and they will be supported with 1 meal or 1 pack a day for the next 1,000 days. 270 kasi yung nasa sinapupunan yung bata, di ba? So yung balance, which is 730, would be the period after the child is born, up to 2 years. Ang Rise Against Hunger ang magsusupply ng mga pre-packed meals sa DOH upang ipamigay naman sa mga health center at mga lugar na laganap ang malnutrisyon. Chicken arroz caldo, beef congee, fish flakes, ginataan at champurado ang 5 flavor ng mga rice meal. This contain rice, soy, textured vegetable protein, dehydrated vegetables, and it contains a flavoring sachet and also a vitamin sachet. No? The vitamins contain 23 essential vitamins and minerals. It's cooked like lugaw, no? Like porridge. Inihanda ng 50 kandidata sa Conrad Hotel ang pre-packed meals. Ang Miss Universe Organization naman at ang Pass It Forward ang makakasama ng DOH sa pagpapamigay ng pre-packed meals sa Pampanga at sa Zambales. Ayon sa Miss Universe Organization, ikinatutuwa nila na sa unang pagkakataon ay makasama sila ng DOH sa meal distribution. We are excited to be part of this activity where over 50 contestants will be doing an exciting and wonderful project for women who are pregnant here in the Philippines. Nilinaw naman ng DOH na hindi ito substitute sa daily food intake ng mga buntis, kundi isang beses lamang ito kakainin sa loob ng 1 araw bilang dietary supplement para sa mga buntis. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Health. Naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Monica Viralio. Hey Monica, good morning again. Thanks again, Angel. Here are the latest news from different parts of the world. French presidential hopeful Manuel Valls is slapped by a young man while out on the campaign trail in Lamballe, Brittany. This as the former prime minister struggles to defend the government's record in the socialist presidential primaries. Valls says he would not let the incident distress him. He added he would lodge a formal complaint against the man whose motives are not yet known. Polls show that the primary will be a tight race between Valls and leftist former ministers Benoit Hamon and Arnaud Monteba. Militants killed at least 42 people and wounded more than 100 others when they detonated an explosives-laden vehicle inside a military camp in Mali's northern city of Gao. This has been the deadliest suicide bomb attack in the country's history. French Foreign Affairs Minister Jean-Marc Ayrault says the suicide attack is aimed at preventing the peace process to succeed. President Ibrahim Boubacar Keïta has declared 3 days of national mourning. Meanwhile, a powerful cold front is making encroachment in northern China with stronger temperature changes in various places. Temperatures have dropped between 8 and 10 degrees in northeast China's Liaoning province. In the Liaodong Bay of the province, ice is forming on the surface of the Bohai Sea. Floating ice has already covered an area of some 6,100 square kilometers. The Chinese National Meteorological Center has forecast a 3-day cold front movement affecting most parts of the Yellow River. And those are the news from around the world at this hour. Back to Angel. Thank you, Monica. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At pinagbabaril ng hindi pa nakilalang sospek ang isang lalaki sa barangay Batasan Hills. Samantala, isang hinihinalang hold-upper
ang nakaengkwentro ng mga pulis sa Quezon City kaninang madaling araw. May report si Reynante Ponte live. Na jacket at nakasombrero ang suot ng wala pang pagkakilanlang lalaki na matagpuan ito sa isang iskinita sa Kalusugan Street, Barangay Batasan. Babalikan po natin si Reynante Ponte. Mamaya lang po. Samantala, abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Grim Funeral Services sa Caloocan, ininspeksyon ng PNP Anti-Kidnapping Group. Golf-set na posibleng pagmamayari ng Korean kidnap victim na si Ji Ik-ju na recover. Pangulong Rodrigo Duterte sang-ayon na walang dahilan upang magdeklara ng martial law sa ngayon. Ngunit batas militar posibleng pairalin ng punong ehekutibo kung kinakailangan. YouTube views ng Wish FM 107.5 official channel umabot na sa mahigit 300 milyon. Konsepto ng Wish Boss, labis na hinangaan ng YouTube reactors. At mahigit 700 residente sa isang barangay sa Santa Maria, Bulacan na paglingkuran ng medical mission ng UNTV at members Church of God International. Sa detalye po ng mga balita na recover ng PNP Anti-Kidnapping Group. Sa Grim Funeral Services sa Caloocan City ang isang golf set na posible umanong pamamayari ng Korean businessman na si Ji Ik-ju. Narito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Sa bisa ng search warrant na inisyu ng Quezon City Regional Trial Court, ininspeksyon kagabi ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group ang Grim Funeral sa Caloocan City kung saan umano dinala ang mga labi ng Korean kidnap victim na si Ji Ik-ju. Sa pagsisiyasat ng grupo, nakuha sa opisina ng may-ari ng punerarya na si Gerardo Gregorio Santiago ang isang golf set na nakasilid sa loob ng karton. Naglalaman ito ng 14 na golf club. Ayon sa PNP AKG, posibleng pagmamayari ni Ji Ik-ju ang na-recover na gamit. Ang purpose po ng search warrant is for violation of RA 10591, the Comprehensive Firearm Law. At incidental po dun sa lawful search, na-recover po natin yung mga golf set na possibly na pag-aari ng biktima. Ayon kay Attorney Wagas, inihayag ng isa nilang witness na ang naturang golf set ay dinala kasama ng mga labi ni Ji Ik-ju sa Grim Funeral noong Oktubre. Kapag napatunayang kay Ji Ik-ju ang mga nakuhang gamit, magsisilbian niya itong matibay na ebidensya laban sa mga kidnappers. Based po dun sa ating mga possible witnesses, nagkaroon po dun sa pagkuha po dun sa biktima, kasama po itong mga golf set and other personal belongings po ng ating victim. Kaya po nasubukan po namin na maiduktong dun at mapalakas pa po yung ating kaso laban sa mga kidnappers. Ngayong araw ay iimbitahan ang asawa ng negosyanteng Koreano sa krame para kumpirmahin kung kay Ji Ik-ju nga ba ang na-recover na golf set. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Caloocan. Sa kabila ng pagtiyak na walang plano ang Pangulo na isailalim sa batas militar ng Pilipinas, nilinaw naman ng punong ehekutibo na hindi siya magdadalawang isip sa pagdedeklara ng martial law kung kinakailangan. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Muling iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang planong magdeklara ng martial law. Ayon sa Pangulo, sang-ayon siya na walang dahilan sa ngayon upang isailalim sa batas militar ang bansa. Ngunit hindi nito inaalis ang posibilidad ng martial law declaration kung magkakaroon ng banta sa seguridad ng Pilipinas. But if I feel as a president that I have to preserve my country, I will declare myself. But I will just fill you in as the days to come.
its ISIS coming in very fast. And itong Mindanao is a pure case of rising nationalism. And the ISIS is a very, very cruel thing. I don't know what drives them crazy, but they burn children, they make young women by the thousands as slaves. Ayan ang delikado. Hindi pa dadating yan. Baka media kasi hindi nakikinig eh. Ang marinig lang nila yung martial law. Hindi ako estupido. Mas bright tayo sa kanila. Ipinunto rin ni Pangulong Duterte ang kapangyarihan ng punong ehekutibo sa pagdidesisyon sakaling magkaroon ng magkaibang pananaw sa issue ang judicial at legislative branch. Who decides now? Supreme Court sabi wag. Sabi ng Congress yes. Who decides? The sitting president. So ako, it will discourage me to become a despot because I now can interpret the law itself and it is final. At kung mag-declare ako ng martial law, hindi ako mag-ingay. Samantala, muli ring binanggit ng Pangulo na itinataya niya ang kanyang buhay at pagkapangulo upang maresolba ang talamak na problema sa korupsyon at illegal drugs. Ngayong hapon ay nakatakdang pulungin sa Malacanang ang lahat ng gobernador sa bansa upang talakayin ang kampanya ng pamahalaan kontra droga. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Lagay muna ng panahon sa buong maghapon ang ibabalita sa atin ni Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Naimbang gabigat, Manong Ray. Morning June, good morning Kuya Daniel sa ating mga kasambahay. Siguro medyo malamig dyan kasi dito kaninang alas 6 nasa 21.3 degrees tayo kanina. Medyo mas malamig pa ngayon. Ngayon na 13 degrees Celsius. Malamig-lamig, ano? Medyo may araw na yan, Ray, ha? Medyo may araw na yan. Pero meron bang LPA ngayon sa loob ng Power Day? Sa ngayon, Jun, kung makita natin yung windy tip, makita natin wala tayong LPA ngayon pero umiiral itong tail end of a cold front pa rin. Ito yung pagsasanim nitong amihan at yung hangin na galing sa may silangan. So, apektado nito yung eastern section ng Visayas at ng Mindanao. So far, yung amihan nga natin ay ang concentration naman ay dito sa may area ng Luzon, Jun. Kung apektado yung Visayas sa Mindanao ng low pressure area, meron bang inaasahang mga pag-ulan lalo dun sa mga binahang lugar? Yes, Jun, ang partikular na sinasabi ng Pag-asa, yung mas malaki ang tsansa na magkaroon ng malalakas pa rin ng mga pag-ulan, yung some parts nitong Caraga region and yung some part ng yung sa may area ng Cebu, yung mga Central Visayas natin, mas malaki ang tsansa na magkaroon ng mga pag-ulan dyan. Dahil kung titingnan natin yung satellite imagery ng Pag-asa, makikita natin malaki ang portion ng Mindanao and Visayas, marami tayong mga pag-uulap nakita. So dyan yung possibility na magkaroon tayo ng mga malalakas na mga pag-ulan, Jun. Alam mo rin, maganda talaga yung seminar na dinalohan namin kahapon dahil nagsalita mismo rin yung taga-Pag-asa, si Mama Sharon. Talagang iba na talaga ngayon yung pag sinasabi daw na cold front, hindi basta lamig lang yun. Talagang nagkakaroon ng mga pagbaha. Tama ba yun, Ray? Yes. Meron nga itong nakaraan nating mga pag-ulan ito, lalo na last week, makita natin wala nga bagyo, minsan na-surpass pa yung damage casualty, yung mga namatay dahil nga sa dami ng mga pag-ulang naranasan natin. Sinasabi ng Pag-asa dito, kailangan talaga merong coordination yung local government and very educated dapat sila dun sa sinasabi ng Pag-asa. Although regular naman tayo naglalabas sa Pag-asa ng mga advisory, yung mga thunderstorm advisory. So dapat ma-absorb talaga yun ng local government unit kung nagsasagawa ng mga seminar dyan. Minsan kasi yung sinasabi ng Pag-asa, hindi dumadalo yung mga nasa local government. Kaya yun, nabubulaga sila doon sa mga nangyayari sa lugar nila. Napakahalaga talaga ng coordination na yan, Ray, dahil talagang iyan din yung mismong sinasabi sa amin. Even nga daw yung, Ray, yung pag may mga pagbahana, pati yung pagbibigay ng mga relief goods ng mga private individuals o ng mga corporation o ng mga grupo, dapat may coordination din yan sa NDRRMC, Ray, dahil nga yung nangyayari, yung nabigyan na nila, mabibigyan uli, hindi na i-distribute ng maigi yung mga relief goods, Ray.
Sa mga relief goods, yes yun, dapat talaga mayroon talagang coordination niya. Dahil kung makita sa bagyo, pag may dumadating na bagyo, a week before, meron ng advisory ang Pag-asa, so nakakapagsagawa kagad ng mga relief goods. O sige Ray, ibigay mo na ang magiging layan ng panahon sa maghapon. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yun nga pong tail end of cold front at amihan nakaka-apekto po ngayon sa ating bansa. At sa forecast po ng Pag-asa, yung area ng Cagayan Valley, tsaka po ang lawigan po ng Aurora, mga karans po ng mahinang mga pagulan. May mga pag-ambon sa Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon with the possibility magkakaroon din po ng mga thunderstorms. Sa Science Garden, sa Quezon City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. Tagaytay po 19 to 25 at sa Baguio is 13 to 22 degrees Celsius. Puerto Princesa 30 degrees Celsius. Sa may Visayas area, malakas pa rin po ang mga pagulang maranasan. Yan po sa may area ng Central Visayas and yung Southern Leyte. Samantalang maaari po yan magdulot ng mga pagbaha at landslide. Light to moderate po sa nalabing bahagi naman ng Visayas. Diyan po sa may Iloilo City, maaari pong umabot sa 28 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw, ganyan din sa Metro Cebu. Pero sa Tacloban po hanggang sa 27 degrees Celsius. Ang area naman po ng Caraga Region, Northern Mindanao kasama ng Zamboanga Peninsula, may mga pagulan pa rin na maaari pong magdulot ng landslide and flash flood. At yung pong nalabing bahagi naman ng Mindanao, light to moderate rains. Sa Quezon City, maaari pong umabot sa 29 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. Metro Davao 31 and 30 sa may area po ng Zamboanga City. Samantala, ang ating pong sunrise, 6:25 a.m. at naman pong sunset, 5:48 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lamalang. Balik po sa inyo. Agyamanak, Manong Ray Pelayo. Na rin ang lokal na pamahalaan ng Misamis Oriental na isailalim sa state of calamity ang buong lalawigan. Sa inisyal na ulat, aabot sa 103 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura at 5 milyong piso naman sa agrikultura. Pangunahing apektado ng baha ay ang Hingoog City. Gayon din ang munisipalidad ng Lugait at Lagunglong na una nang idineklarang under state of calamity. Umabot naman sa halos 8,000 ang naapektuhan ng pagbaha. Samantala, tiniyak na Misamis Oriental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na nakahanda na ang ayuda ng pamahalaan para sa mga apektadong pamilya. Samantala, alamin na natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito mula kay Grace Casin, live. Yes, Grace, magandang umaga. Yes, magandang umaga sa iyo, Monica. Ngayong araw na Thursday ay unti-unti na nga nagbi-build up ang traffic sa ilang mga major road dito sa Metro Manila. Sa mga motorista po na dadaan sa kahabaan ng EDSA, silipin natin ang sitwasyon ng daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Ang southbound lane po ay maluwag pa mula Balintawak hanggang sa area ng Nia Road. Subalit ang area po ng Timog, moderate to heavy traffic na po yan, dire-diretso hanggang sa Reliance. Bahagya pong luluwag pagdating ninyo ng Pioneer Boni at Guadalupe. Light to moderate naman po mula Orense hanggang makarating po kayo sa Mall of Asia. Samantala, ang northbound lane naman po, maluwag pa po, Green and Go ang Mall of Asia hanggang sa area ng Malibay. Moderate po ang Magallanes, subalit luluwag na po yan pagdating ninyo ng Ayala Avenue hanggang SM Mega Mall. Ang Ortigas Avenue po ay nagbi-build up na ang traffic hanggang sa area ng Santolan, moderate to heavy na po. Subalit ang Main Avenue hanggang makarating kayo sa Balintawak ay light traffic sa mga oras na ito. Silipin naman natin ang ating mga live points sa oras na ito. Sa Recto Avenue sa Manila, ang left lane, yan po ang papunta ng Divisoria. Light traffic po yan, samantalang ang kabilang lane naman po going to Ligarda ay light traffic din. Ang Esteban Santos naman po sa Maynila, ang left lane, yan po ang papunta ng Juan Luna Street. Moderate traffic na po dyan, subalit ang kanang lane, yan naman ang papunta ng Monumento, light to moderate sa mga oras na ito. Sa lahat po ng mga motorista, bawal po muna sa lansangan ng mga plaka na nagtatapos sa 7 at 8. Sa mga kababayan po natin, sakaling kailanganin nyo ng tulong, tumawag lamang po sa UNTV News and Rescue at i-dial ang 911 UNTV. Monica? Maraming salamat sa iyo, Grace Casin, live mula sa Quezon City. Alamin na rin natin ang mga balitang pronti ihahatid sa atin ni Victor Cosare mula sa Davao City.
Yes, Victor, magandang umaga. Maayong buntag Monica, maayong buntag kang Kuya Daniel. Ani ang dugang pang mga balita nga atong gitutukan gawas sa kauluhan. Ilaumang sa tuig 2019 pa matapos ang 10 billion peso water project sa Marilog District sa Davao City, maong padayon nga mamroblema ang mga residente sa maong dapit. Si Aileen Taclob sa detalye. Balugod og asa na siya nagikan ng tubig kay usahay di masabtan hugaw. Naipanaw na hugaw ang tubig. Naipanaw na hugaw ang tubig niya usahay muaga sa hidi. Dili limpyo og pawala-wala ang koneksyon sa tubig. Mao kini ang suliran ni Normilita, usa ka residente sa Barangay Tamugan, Marilog District, Davao City. Dugay na nga problema sa barangay ang walay permanenteng koneksyon sa tubig. Duha kay gayon lang sa isa ka semana moagas ang tubig ug usahay wala pa. Kung walay tubig nga gikan sa gripo, sa sapa na lamang sila mokuha og ilim ng tubig. Kapin 10,000 ka residente ang nagapuyo sa Marilog. Apan hangtod karon, wala pa'y klaro ang koneksyon sa tubig gikan sa Water District. There was already signed documents between the Water District and the Aboitiz. Promise to tap the Tamugan water supply for the city. And that is millions of pesos. What happened to that? I will still be writing them. Sumala pa sa konsihal, usa sa hinungdan niini ang kulang sa katakos sa pipila ka ahensya sa gobyerno maong dugay masugdan ang maong proyekto. Apan matud pa sa tigpamaba sa Davao City Water District nga si Attorney Bernardo de Lima Jr. aduna nay programa aron masulbad ang maong problema. Apan usa ka tuig ug tunga ang hulaton bago mahatag ang mga permit nga gikinahanglan para masugdan kini. Ang mga permits magikan pa sa Department of Environment and Natural Resources, Department of Agrarian Reform, Department of Energy ug sa Water Resources Board. Wala sila humanog sa'yo because the area manggod where the source is nasa sa conservation area. Ang mga pipelines po nga from that source towards mga kanang lake pipelines nasa sa mga agricultural lands. So daghang mga permits nga ginakinahanglan before you can actually do the construction. Ang maong 10 billion project gipanguluhan sa Apo Agua Infrastruktura Incorporation kauban ng DCWD. Gilauman nga mahuman ang Tamugan project sa first o second half sa tuig 2019. Aileen Taclob, UNTV News and Rescue, Davao City. Buot sa mga nagdumala sa General Emilio Aguinaldo Hospital sa Cavite nga masugdan ang usa ka investigasyon mahitungod sa reklamo nga gipasagdan kuno sa usa sa ilang mga mananambal ang usa ka pasyente nga nahimong hinungdan sa kamatayon niini. Ani ang report ni Leslie Longbowen. Labis ang pagdadalamhati ng mga kaanak ni Mang Jose Custodio, 66 anyos, nang bawian ito ng buhay sa ospital dahil sa umano'y hindi agad pag-aasikaso rito ng nakatalagang doktor. Kwento ng anak ni Mang Jose, papunta sila ng Batangas ng kanyang ama noong nakaraang Biyernes nang bigla itong mahirapang huminga. Alas 11:30 nang isinugod nila ito sa emergency room ng General Emilio Aguinaldo Hospital sa 13 Martires City, Cavite. Ngunit kinuhaan lamang ito ng blood pressure at wala ng iba pang ginawa. Ayon kay Joseph, ilang beses siyang lumapit sa naka-duty na doktor upang makiusap na tingnan ang kalagayan ng kanyang ama. Binalikan ko po si Doc Morada, si Dr. Jerome Morada. Ang sabi ko po sa kanya, Doc, parang awa mo na, tulungan mo kami. Kasi yung tatay ko, alam ko po namin emergency yon. Ang sabi niya po sa amin, ikaw alam mo, kanina ka pa, ang kulit-kulit mo. Kung nagmamadali ka, ilipat mo. O kaya, kung gusto mo, iuwi mo. Kaya gayon na lamang ang paghihinanakit ng pamilya ni Mang Jose nang bawian ito ng buhay makalipas ang halos 2 oras. Ayon kay Joseph, naisalba pa sana ang kanyang ama kung inasikaso lamang agad ng doktor. Tiniyak naman ng pamunuan ng ospital na ginawan na ng kaukulang aksyon ang naturang kaso. Aalamin nito kung nagkaroon ng pagkukulang hindi lamang ang doktor kundi ang iba pang medical staff. Prevent and further damage, I immediately suspended the doctor. Sir, I immediately formed an investigating committee of the hospital para makita ko yung degree of liability. Hindi na si yung doctor concerned, but the other staff, like the nurse, yung mga nursing aides, and then our institutional workers.
Nakahanda naman ang pamilya ni Joseph na sampahan ng kaso si Dr. Jerome Morada dahil sa pagkamatay ng ama. Samantala, sinubukan naman ng UNTV na makapanayam ang inirereklamong doktor sa pamamagitan ni Provincial Health Officer Dr. George Repique, ngunit hindi ito sumasagot sa tawag sa telepono. Kasama ang Cavite News Team, Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Pagapahisusgan pa karong tuiga sa Department of Tourism Calabarzon Region ang farm tourism isip pagsuporta sa mga mag-uuma. Ani ang report ni Sherwin Kulubong. Naniniwala ang Department of Tourism sa Region 4A na malaki ang potensyal na mapaunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka sa riyon. Kung ang isang bukid ay magiging agri at farm tourism upang mayroong dagdag na kita ang mga magsasaka sa turismo, bukod pa sa kanilang mga pananim at mga alagang hayop. Bunso dito, mas tututukan ng DOT sa riyon ang farm tourism ngayong taon upang mas mapalakas pa ito. Kasi napakaraming farm sites, no? Pero wala sa aming monitor. Kasi hindi pa natin siya partner, hindi rin sila partner ng ibang government agencies. Ang gusto natin, makilala natin sila at matulungan kung paano pa lalo nating magiging mapapaganda at mas magiging vibrant yung activity ng pagtuturismo sa kanilang mga farm sites. Kailangan talagang palakihin natin ang income ng farmers. Otherwise, why will they stay in farming kung maliit ang kita nila at makakakita sila na mas malaki sa ibang negosyo? So, kaya ngayon, gumagawa tayo ng mga models na lalaki ang income ng farmer, like converting their farm into a tourist farm para meron pa silang income sa tourism. Hinihikayat ng DOT ang mga farm owner na makipag-ugnayan sa kanila upang mabigyan nila ng guidelines para sa kanilang accreditation. Bukod sa farm tourism, tututukan din ng DOT sa Calabarzon ang adventure, diving sites, ecotourism at culinary tourism kung saan tampok ang mga paboritong pagkain ng mga bayani tulad ni Gato sa Rizal. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Mayhay, Laguna. Og kana ang kinatibukan sa atong mga balitang Promdi karong buntag. Gikan diha sa Davao City, balik diha sa kauluhan, Monica. Daghang salamat Victor Cosare gikan sa Davao City. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Lagunza. Yes, Angel. Thank you, Monica. And for news abroad. International Red Cross and Red Crescent Movement, or ICRC, says at least 76 people were killed and more than 100 wounded in an accidental Nigerian Air Force strike on a refugee camp in Borno State. The state has been the epicenter of Boko Haram's 7-year-long attempt to create an Islamic caliphate in the northeast. The Air Force says civilians were accidentally killed and wounded in the attack, which was aimed at the jihadist group. 6 Nigeria Red Cross members were also killed and 13 wounded. The strike followed a step-up military offense against Boko Haram in the last few weeks. Prison guards go on strike at Jerecino Prison in Rio de Janeiro as Brazil grapples with a wave of deadly prison riots. Prison guard and spokesman for the strike, Antonio De Jesus, says the conditions are dire with 5 or 6 guards to control a unit of 3,500 inmates. He adds the number of inmates in penitentiary unit keeps growing while the number of workers is diminishing as nobody wants to administer the prison units. President Michel Temer's office says the federal government has decided to allow army troops to reinforce security at state prisons if governors made requests. At least 140 inmates have been killed in deadly gang clashes in prisons in the north and northeast regions of Brazil since January 1. In other news, Belgian Federal Police showcase how they use drones to document and better understand traffic accidents. Belgian Institute for Road Safety, or IBSR, spokesman Benoit Gouda says the €12,000 worth aircraft allow faster measurements of accident scenes and subsequently a faster clearing of the roads. This would avoid the risk of pile-up.
The pictures shot by the drones are then processed using photogrammetric tools. It is a technology enabling security forces to make measurements directly from the photographs. IBSR says about 400 people died and over 38,000 people got injured in traffic accidents in the first 9 months of 2016. And those are the news abroad. Back to you, Monica. Thank you, Angela. Siyam na raang residente sa isang barangay sa Santa Maria, Bulacan ang napaglingkuran sa medical mission ng UNTV, katuwang ang Members Church of God International. Narito ang hataw na balita ni Nestor Torres. Baka sa mukha ang kasiyahan ng 70 anyos na si Lola Leticia Malyari, residente ng San Vicente, Santa Maria, Bulacan, nang mabigyan siya ng libreng salamin sa isinagawang medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Ayon kay Lola Leticia, 1 taon na rin kasing nanlalabo ang kanyang mga mata dahil na rin sa katandaan, kung kaya nahihirapan na siyang makakita at makapagbasa. Ngunit dahil sa kakapusan sa pera ay hindi niya magawang makabili ng salamin. Maraming salamat po. Unang-una po sa Diyos. Napakalaking bagay po itong tulong sa aming pamilya, lalo na kung walang-wala ka. Napakalaking tulong po, kaya abot-abot ang pasasalamat po. Hindi dahil sa inyo, hindi ako makakaroon ng salamin na pampalinaw ng mata. Labis din ang galak ng 39 anyos na si Armando Estofea dahil natapos na rin ang 5 taon niyang tinitiis na sakit nang mabunot na ang kanyang mga nabubulok ng ngipin. Ngayon ko lang po napabunot dahil po sa kawalan po ng financial, malaking tulong po sa amin, medical mission na po to. Hindi lang po sa akin, kundi sa aking mga kabarya rin na hindi po makapunta ng ospital. Ilan lamang sila Lola Leticia at Mang Armando sa mahigit 700 residente sa barangay na napaglingkuran sa libreng medical, optical, dental at iba pang libreng serbisyo. Lubos naman ang pasasalamat ng kapitan ng barangay dahil sa pagtugon ng grupo sa kanilang hiling na medical mission. Napakalaking bagay po na napagbigyan nyo ang aming kahilingan na kayo ay patuloy na nakagabay sa mga mamamayang Pilipino na walang sawang pagtulong sa inyong ginaganap na mga medical mission para sa kapakanan ng ating mga mamamayan. Ito po ay hindi namin malilimutan na kayo ay tumulong ng napakalaki dito sa aming barangay. Maraming salamat po sa Diyos at sa pangunguna ni Brother Eli at ni Brother Daniel na natugunan ang aming pangangailangan. Nestor Torres para sa Serbisyong Kasangbahay. Naging abala po ang mga kandidata ng Miss Universe 2016 sa iba't ibang aktibidad na inihanda para sa mga ito kahapon dito po yan sa Baguio City. Narito ang hataw na balita ni Rina Villamor Camara. Summer capital of the Philippines binisita ng 28 kandidata ng 65th Miss Universe Beauty Pageant. Mga kandidata nag-enjoy sa kanilang float parade, strawberry picking, mini golf at gala dinner. Pasado alas 7 ng umaga kahapon na magsidatingan sa Luwakan Airport ang mga kandidata kasama si reigning Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach kung saan sinalubong at binigyang pugay sila sa pamamagitan ng silent drill ng mga kadete ng Philippine Military Academy at hinandugan ng isang maiksing sayaw. Kabilang sa mga kandidatang bumisita sa City of Pines ay sina Miss Australia, Miss Colombia, Miss Peru, Miss Puerto Rico, Miss Spain, Miss Virgin Islands, Miss Norway, Miss Sweden, Miss Guam, Miss Japan, Miss South Africa, Miss Kenya, Miss New Zealand, Miss Korea, Miss Slovenia, Miss Aruba, Miss Barbados, Miss Denmark, Miss Finland at Miss Canada. Nagmistulang pa nagbenga festival ang event dahil pumarada sakay ng mga float na puno ng sariwang bulaklak ang mga kandidata at may kasabay pang street dancing.
Unang pumarada ang Luzon Float kung saan hango sa Ifugao Rice Terraces at Sunflowers ng Cordillera Region ang disenyo. Sinundan ito ng Visayas Float na Mascara Festival ng Bacolod ang dating at Mindanao Float na may Venta Boats na mga Sambuangueños. Huli naman pumarada ang float ni Miss Universe 2015 Pia Words Back na may disenyo ng 1905 version ng Baguio Clubhouse. Nagsimula ang parada sa Casa Vallejo patungong Upper Session Road at nagtapos sa Baguio Country Club. Hindi naman nakasama sa parada ang 8 kandidata dahil naantala ang dating ng kanilang eroplano. Hindi rin kasama sa Baguio lineup si Miss Philippines Maxine Medina. Samantala, nakapanayam ng UNTV ang ilang kaanak dito sa Baguio City ng Filipino Kiwi na si Miss New Zealand Tanya Dawson. Pamangkin ko po kasi siya. Okay. Yes, pamangkin ko po. Half Kiwi, half Pinay po siya. Third time niya na. Third time. And then, dito sa Baguio is second time. Ito yung first, niya. Okay. Yung punta niya. Yung babae. Ay, yung mother niya. Yung mother, yes. Oo. Alam niya. Ay, marami po kami. Yung iba nandun, nagkalat po kami. May banner ni Miss Tanya? Hindi ko lang sure. Basta kami yung immediate family lang po. Of course, si ating Philippine Universe. Kanina pa kaming 6 o'clock. Matapos ang parada ay nag-strawberry picking at nag-mini golf tournament rin ang mga kandidata sa Baguio Country Club. Isang gala dinner naman ang idinaos kagabi sa Cordillera Convention Hall kung saan ang beauty queen na si Shamsi Supsup ang naging events host. Halos 5,000 tao ang dumalo sa dinner. Nagkaroon ng presentasyon sa mga kandidata. Pia Words Back humabol sa dinner kahit hindi maganda ang kanyang naging pakiramdam. At natapos ang programa sa isang fireworks display. Ngayong araw naman nakatakdang bumisita ang piling mga kandidata sa Davao City at Batangas. Rina Villamor Camara, UNTV News and Rescue, Baguio City. Labis na humanga ang mga YouTube reactors sa kakaibang konsepto ng Wish Boss. Dahil naman sa suporta ng mga netizen mula sa iba't ibang panig ng mundo, umabot na sa mahigit 300 million na views ng YouTube page ng Wish FM 107.5. Narito ang hataw na balita ni Monok Song. Hindi na mapipigilan ang pagsikat ng makabagong FM station sa Pilipinas, ang Wish 107.5. Base sa year-end report ng YouTube nito lamang nakaraang taon, umabot sa mahigit 400,000 ang subscribers ng YouTube page ng Wish FM. At ngayon ay umangat na ito sa mahigit 700,000 ngayong buwan. At ngayon lamang buwan ng Enero ay umabot na sa mahigit 300 million views ang YouTube page ng Wish FM. Ang YouTube page ng Wish 107.5 ang nangungunang FM YouTube page sa Pilipinas. Isa sa mga nagpadami ng subscribers at views sa YouTube page ng Wish FM ay ang mga exclusive video performances ng mga OPM artists sakay ng Wish Boss. Kabilang dito ang Secret Love Song at Against All Odds cover ni Morissette. At One Day cover ni Bugoy Drilon. I'm proud to be under the same sun, singing song of freedom like why-oh, why-oh, why-oh. At mas lalo pang napansin ang YouTube page ng Wish FM dahil sa mga YouTube reaction videos na nag-trending din sa social media. Dito sa Wish Bus, nagsimula ang lahat ng mga reaction videos, trending videos at mga exclusive performances ng mga OPM at international artists. Ito rin ang hinangaan ng mga YouTube reactors dahil sa kakaibang konsepto ng mga artists na kumakanta sa kaya ng Wish Bus. What? I literally love this. Sometimes I lay and singing song of freedom like why-oh, why-oh, crazy. Told me not. In one word, it's like 15 different notes. Now
Now it comes. I knew it. I love the idea of the Wish Bus. It's just putting a singer on a moving bus, engaging with the community, and it goes to prove you don't need a huge stage and a bunch of instruments and a big flashy show in order to make good music. And the concept also is great. In a bus. In a bus, yes. We're not talking about the YouTube channel here, but the whole Wish FM radio. In a bus. Yeah. That's awesome. That's just awesome. Exactly. Yeah. And there are 3 reasons why I love Wish 107.5. Number 1 is the unbelievable talent that we get to see across the channel. Number 2 is the exceptional sound quality that we get to feel right into our heart and soul. And number 3, it's an incredible platform for artists to showcase their talent across the world. Wish posts some of the best quality covers and live performances that I ever see anywhere on YouTube. And if it wasn't for Wish, I wouldn't know who most of my favorite music artists are. The next big diva Morissette Amon naman ang itinanghal na winner sa Wish Reactors Choice Award sa ginanap na Second Wish Awards. Mismo mga YouTube reactor ang naging hurado sa naturang kategorya. Nakuha rin ni Morissette ang Wish-clusive Viral Video of the Year. Ang Wish Bus ay konsepto ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com.